Kung hindi nyo siya intindihin, kayo ang mahihirapan. So, kung hindi nyo trip yung ugali ni Bal Santos, huwag nyo siyang intindihin. Yun lang yun. Which is, yun yung naging downside sa part nila Beyonce at ng kung sino man mga nakasuporta kay Beyonce. Lalo na sila Beyonce in the family. Malamang sa malamang, no? Yung live, yung latest live ngayon ni Bal Santos Matubang, marami na namang magre-react doon ng mga inis sa kanya. Sigurado po yun. Dahil marami siya na namang mga sinabi doon na tulad nga sinasabi ko, hindi ninyo pag-aaralan yung sasabihin ni Bal Santos Matubang. Misinterpret niyo po talaga siya. Okay? At totoo po, mayroon talagang mga time na may mga sinasabi siyang sablay na. No? Kaya nga po, dapat intindihin niyo. No? Idamay niyo na po yung pagkakaroon niyo ng edad. Minsan talaga habang tumatanda, tumitigas ang ulo. At isa na dyan si Bal Santos. Kaya itong live niya na to, sigurado ko, marami na namang tataas ang kilay, lalo na yung mga anbay kalinga. Sigurado po yan. No? Kung bakit ko nasasabi yan, allow me to play portion nung video niya or nung live niya kanina para po maintindihan nyo. At bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po. And pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo. Walang personalan. Ha? And always po, mag-fact check kayo para hindi po kayo magpagsabihan fake news. Alright? So, para mabilis po, no? Allow me to play that part ng video ni Bal Santos, no? Na kung saan sinabi niya yung reason kung bakit siya walang tigil sa pagyayaw-yaw niya ngayon. No? Lalo na ngayon na may channel na si Beyonce. Lalong hindi to titigil, sabi ko sa inyo. Kung noon nga wala pang channel si Beyonce, hindi niya tinigilan, kaya nga siya napatulpo. Di lalo na ngayon. Lalo na ngayon. Sinit Calvin Salazar, alam niyo po yung feeling ko. Hindi ko pwede sa natin, magkilin-magkilin, hindi pwede. Pinatulog po nga ako. So ngayon may reason na siya. Diba? Hindi na siya lalo talaga mabubusalan ngayon. Dahil pinatulpo siya. And may channel na yung nagpatulpo sa kanya. Iba na nga yung tinatawag niya eh. No? TQ, Tulpo Queen eh. Doon pa lang marami nang magagalit sa kanya. Marami na namang maiinis sa kanya sa paggamit niya ng bansag na yan. Ngayon, ang reason niya, kaya siya walang tigil at hindi siya nabubusalan, diba? Kasi pinatulpo siya. And maybe that's why the reason din ni Kalinga Prab ngayon, dahil nga pinatulpo siya. So hindi niya na pinagsasabihan siguro. Naalala ninyo na mention ni Kalinga Prab yun? Pero ngayon, sa ginawa sa kanya, and nakita yung pamamahiya sa kanya at yung mga binitawang salita rin ni Beyonce, diba? So, kumbaga, kung may mga tao man na dating pumipigil sa kanya, ngayon, hindi na siya pipigilan because of what happened to him. And we all know kung bakit napunta. Ako, personally, kung bakit siya naman napatulpo kasi nga ayaw niyang tumigil. No, nang kai-insist na may EDSI pa rin at para sa kanya, no, hanggat dalagat binata, si Don si Beyonce, magkakatulpo yan. Yun yung yun yung pinaka-reason. And of course, yung pagsagot niya doon sa post ng nanay ni Beyonce, and part of it, yung nabanggit din ni Beyonce na may napag-usapan na sila pero hindi sumusunod si Kuya Bal. Diba? May audio recording nga siya nun. Diba? Ayaw lang iparinig noong time na sila Beyonce yung pumunta. Diba? So actually, para sa akin, those are the reason kung bakit siya pinatulpo. At hindi si Edu. No?
Hindi si Edo. Kasi yung sa kanila ni Edo, napag-ayos na sila ni Kalinga Prab. Di ba? Napag-ayos na sila. So don't misinterpret po yan kung bakit hindi si Edo yung pinatulpo ang nireklamo ni Beyonce. No? Kasi yung iba, parang binibigyan ng justification yun. Hindi po. No, kasi yung between Beyonce and Edo, na-resolve na po nila yon nung nagharap-harap sila. Di ba? Ngayon, nababanggit lang ni Beyonce na kaya siya umalis sa Kalinga ay sa paglalab team dahil nga minanyak daw siya. Di ba? Pero bakit hindi niya nireklamo? Dahil, unang-una, for sure, walang solid proof, no? Si Beyonce. Unless may kasama sila na ngayon, keep quiet, no? Pero kung silang dalawa lang, at siya lang yung nagsasabi, although bibigyan ng pansin talaga yan, irereklamo niya kasi babae yan, no? Malaki yung possibility doon na talagang pwedeng bigyan ng pansin niya. Pero, kailangan niya pa rin mag-produce ng pruweba. Which is, for me, I think, walang solid proof si Beyonce about that. Lalo na kung dalawa lang sila. Di ba? And we don't know how long it takes bago siya nagsalita. No? Kaya, hindi siya nagpatulpo with that matter. Na-mention niya lang uli yan doon sa tulpo nung pumunta si Bal Santos kasi yun yung nireason niya kung bakit siya umalis sa lab team. Diba? Bukod sa may naririnig siyang isyong may jowa daw sa babae, diba? Yun, minanyak na siya. No? So doon po sa nag-iisip, at kahit si Kuya Bal, nabanggit yan dyan. No? Kasi nga po, sa pagkakaintindi ko, nagkaayos na sila on that part, on that issue. Nung nagharap sila ni Edo. Ningi ng sorry si Edo. Di ba? Ganon din nagpaliwanagan sila. Ngayon, nababanggit yan ni Beyonce na dala na ng inis. No? Dala na ng inis yung iba niyang sinasabi. Yun yung problema. Di ba? Kaya ngayon, mas lalong napapasama si Beyonce. Kasi nga sa mga binibitawan niyang salita. Ayan talagang pwedeng isipin ng tao yan. Yun naman pala. Di ba? Manyak pala si Edo. Bakit hindi si Edo yung nireklamo mo sa tulpo? Bakit si Bal Santos? Di ba? Kasi yun po yung reason. Yun po yung reason. Dahil hindi tumupad si Kuya Bal sa napag-usapan nila, which is yung sinasabi ni Beyonce, at yung paulit-ulit na pag-content ni Kuya Bal at hindi niya pagtanggap na wala ng EDC. Para sa akin, yun po yung reason ni Beyonce kaya nagreklamo siya. Dahil gusto niya nang tumigil si Kuya Bal ng kakakontent sa kanya at sa pamilya niya. Pero si Kuya Bal, na-trigger naman siya nung about sa semento at doon sa pinangalan ng sponsor. No? Yun po yung pag-aintindi ko. Okay? Which is yun ngayon yung ginagamit na reason ni Kuya Bal. Na para sa akin, actually, it's not the whole point of it. Mas matindi yun. Yung po wala sa akin ng bawal dahil hindi na pala yung content. Pinatulpo nga ako. Pasensya sila. Sila yung pinututin ko everyday, pasensya sila. Pinatulpo nga ako mga kaibigan. Pilihawa pa yung bubong, kwarto, CR. So, yun yung reason niya na ngayon. Pinatulpo siya. Well, kahit na pinatulpo naman siya, gusto niya naman yun. Gusto naman ni Kuya Bal yun. Kita mo ngayon. Marami siya pang bawi. Marami siya pang asar. Dito sa live niya na yan, no, para sa akin, nangiinis na lang siya dyan. Namimikon siya dyan. No? Yung mga taong binabanggit niya, di ba? Yung mga taong
kung ano-anong term ang ginagamit niya na naririnig niya rin naman sa ibang vlogger yan. Pero yung Tulpo Queen, parang siya ang nagpapauso ngayon eh. No? So in this entire content na to ni Kuya Bat, yung title, pwede na bang mag-reactionan? Reaction. Ano to ni Kuya Bat? Mag-reactionan. Okay? Kaya yung live niya na may title na pwede na bang mag-reactionan, most of the content or sinasabi niya, for me, pang-aasar po yun. Pang-aasar na lang po dun sa mga taong nababanggit niya. No? Lalo na dun sa mga galit sa kanya. Ganun ko po tinitingnan. So, kung mapipikon kayo may kasalanan. Diba? Lalo na ngayon, na vlogger na nga. Ano pa sinasabi niya? Huwag i-bash. Pero patuloy siya ng pagsasalita. So, kung ano-ano sinasabi. Kaya kung hindi nyo po kikilalanin or baga hindi nyo masasakyan yung ugali ni Bal Santos, hindi nyo po talaga siya magugustuhan. Hindi siya magugustuhan. Ako, wala pa akong experience na ma-encounter si Bal personally. No? Pero kung titignan nyo po yung mga vlogs niya, even before, no? Talagang gumagawa po siya ng mga situation to hide some issues. Diba? Yung pagpapatulpo sa kanya na yan, ano yan? Binibigyan niya ng ibang kahulugan. Nakikita niyo naman ngayon. Ano yung sinasabi? Diba? So, kaya nga, veterano na to. Veterano na tong taong to. Na para magpikon pa siya. Nakita niyo naman yung composure niya doon sa nung nagpatulpo siya. Diba? Iginigiit niya yung mga gusto niya sabihin. So, for those na medyo mahihirapang, talo na yung galit sa kanya, talagang mapagsasabihan siya na hindi maganda. Sa katulad ko na wala naman ako sa kalingan. Diba? Wala naman ako nahihita. Pero bakit ganito ako magsalita? Kasi para sa akin, ganun siya. Dahil hindi lang naman ako ngayon sumubaybay kay Bal Santos. Matagal na. Hindi lang ako regular ning nanonood sa kanya. Nakita ko kung paano humina ang channel niyan. Nakita ko kung paano yung mga supporters niya na wala rin sa kanya. No? So, dumaan sa lahat ng ups and down sa YouTube, si Bal Santos. Para siya ay maapektuhan pa sa mga ganyang ginagawa sa kanya. Magdiktahan nyo ngayon. Daming nanonood sa kanya. Bumabalik ngayon yung mga views niya. Tumaas yung subscriber ng FB page niya. Di ba? So, kumbaga, kung hindi nyo siya lalaruin, kayo yung mahihirapan. Kung hindi nyo siya intindihin, kayo ang mahihirapan. So, kung hindi nyo trip yung ugali ni Bal Santos, huwag nyo siyang intindihin. Yun lang yun. Which is yun yung naging downside sa part nila Beyonce at ng kung sino man mga nakasuporta kay Beyonce. Lalo na sila Beyonce in the family. Kasi sila talaga yung involved sa issue na to. Okay, inulit ko, hindi ko po kinakampihan si Bal Santos sa mga ginagawa niya. Ako po yung nagbibigay lamang ng reaction based sa aking mga nakita. No? So, kung kayo po ay may comment sa content ko na to, leave it on our comment section. Malay nyo, ma-prolong pa natin yung kwentuhan about dito kay Bal Santos. Para sa akin, most of what he said sa content niya na to, puro pang-aasar lang yun doon sa mga taong galit sa kanya, or inis sa kanya, or ayaw sa kanya. No? So, yun lang po at maraming salamat.